Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal na iwanan. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, ang pilitin natin ang sarili natin at mawala ng ugali, dahil sa ito sa atin ang natin. Panahon na ng pagbabago, at mamunan sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Ang ulit ng napatunayan ng Pilipino, ang husay at takas, kagandahan at talento. Ang makipagpaligsahan kahit anong oras, ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, buhay natin ay gawing maaliwalas. Langit ang magandang bukas, sumunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Ngayong araw mga kaibigan ay pag-usapan po natin itong tungkol po dito, Palmolive Angels. Palmolive Angels ni Kibuloy, kaibigan, ay nagpahayag po na kanila daw pong kakaladkarin si FL Lisa. Yan mga kaibigan, ito yung mga angels ni Kibuloy, no? Sabi nila ay kanila daw kakaladkarin daw si FL Lisa, no, mga kaibigan. Ang tatapang. Kala mo naman mga kagandahan talaga, no, mga kaibigan. So, pakinggan natin. Alam ko naman na ito ay napanood niyo na rin po, no? Napanood niyo na rin itong video na ito nitong mga Palmolive girl ng KOJC, mga kaibigan. Pero for the sake of sa panoorin natin muli itong video na to, mga kaibigan, at ating bigyan ng reaksyon. Okay? Aking wifi, sana'y makisama ka naman. Yan. Wifi, hello. Tawagan kami bumaba. Yan, ulitin natin ha. Okay, pasok mga angels. Si Pastor Kibuloy. Ngayon ginagayon mo si Pastor. Nananawagan kami bumaba ka na. Yun, meron sila sinasabi mga kaibigan na ngayon ginaganyan niya si Pastor, di ba? Ngayon ginaganyan niya si Pastor. Ano kaya yung ginaganyan si Pastor, mga kaibigan, ha?
Ma'am Mighty Baisa, shout out po. Ano kaya yung ginaganon daw si mga kaibigan, sabi ng mga angels nila, Palmolive Angels. No? Okay. Tuloy, Wi-Fi. Ngemas. Wi-Fi. Hello, Wi-Fi. Wait lang mga kaibigan. Ha? Sige, tuloy. Sa pwesto mo kasi you are not worthy sa aming respeto. Si Pastor Oh, sabi niya, yung first couple daw, mga kaibigan, sabi nila, no? Sabi ng mga Palmolive girl ay you are not worthy with our respect. No? Yung daw first couple ay hindi raw karapat-dapat sa kanilang respeto. Ang tanong ko, meron ba kayo nun? Tuloy. Julius man na si Pastor, di ba? Amen. Pero nawala na ng respeto sa'yo dahil sa grabe na kademonyong ginagawa. Yung Sabi ng mga kaibigan nito na angels ni Piniki Buloy, grabe na raw ang mga kademonyuhan na ginagawa daw ninyo, no? Ninyo means pinapatungkol nila ito kay PBBM at saka kay FL Lisa, mga kaibigan, ano? Grabe na raw ang kademonyuhan. Talagang kademonyuhan, no, mga kaibigan. Okay, tuloy. mag-asawa. Kapal ng mga mukha nyo. Kapal na mga mukha. Kapal daw ng mga mukha. Sino kaya ang makapal ang mukha? No, mga kaibigan. Tita Carmen Lee, shout out. Tuloy. Grabe. Tapos kami pa ang ano niya sa kingdom na blood, sweat, and tears. Kami mismo Blood, sweat, and tears ang kanila raw pinupuhunan sa kingdom. Bakit tinawag na kingdom, no, mga kaibigan? Bakit tinawag na kingdom kung blood, sweat, and tears man pala ang naroon? Diba kapag ka sinabing kingdom, diba kingdom, kaharian ng Panginoon, diba mga kaibigan, dapat dun ay maluwalhati, diba? Kaya nga kaharian kaya nga kingdom diba dapat maluwalhati, walang hapis, walang iyak, walang hirap, diba? Bakit? Kasi nga, diba, yun ay kingdom. Pero bakit dyan sa kingdom na yan ay merong blood, tears, and sweat? Ano meron dyan sa kingdom na yan? Ano meron dyan sa kingdom na yan at merong blood, sweat, and tears? Sa kanila galing yun, mga kaibigan, dito sa mga Palmolive Angel galing, mga kaibigan, merong dugo, may pawis, at may luha. hindi papayag sa gagawin niyo dito. Daan muna kayo sa kamay namin. Dadaan muna daw sila sa kamay nila, mga kaibigan. Gaano ba kalalaki yung mga kamay ninyo? Baka magalit si Pastor Kibuloy pagka nagkakalyo yung inyong mga kamay. Diba? Paano na ang pagmasahe kay Pastor Kibuloy kapag ka nagkakalyo ang inyong mga kamay? Tuloy. Daan muna kayo sa amin. Dito, punta kayo muna sa amin. Tagal na naman hintay sa inyo. Tagal nyo. Tagal na raw naghihintay. Bakit? Kailangan na ng customer? Lamunan ko. Kailangan na ata ng customer at na talaga naghihintay na raw itong mga to. Bumaba na kayo dyan. Kung hindi, kung babae ka, ang butod ng tiyan mo, kalad ka rin ka namin dyan. Kalad ka rin daw si FL Lisa. Tinan naman natin, mga kaibigan, ang itsura nitong tatlong ito, no, mga kaibigan, para bagang talaga ng mga kagandahan no, mga kaibigan. Kagandahan nga ba? Kagandahan nga ba itong tatlong ito? Ginoo. Diba? Pag hindi na bumaba, kakalad ka rin daw. Naalala ko lang, mga kaibigan,
meron tayong kinontent nung isang araw na sabi ay pag nakita raw si FL Liz ay sasampalin daw, 'di ba? Sasampalin daw. Ngayon nung makasuhan na sa Supreme Court, mga kaibigan, para do sa kanyang para anong tawag doon, mga kaibigan? Disbar na siya ay ngayon ay umiiyak. Hindi naman daw niya hangarin nasaktan si FL Lisa. Etong tatlong Palmolive angel na ito, mga kaibigan, paano kaya kung ito naman ang kasuhan? Diba? Ganyan pa rin kaya sila katapang? Aray ko. Ganyan pa rin kaya sila katapang, mga kaibigan, kung halimbawa sila ay patulan at kasuhan? Which is hindi na malabong mangyari. Dahil mamaya, do sa ating pangalawang content ay mayroong magandang balita. Kapitan Dong, shout out. Sabihin natin, mga kaibigan. Kapal Kaya ng mga, mga mukha niyo. kaya mga kababayan, mga Pilipino, gumising na po kayo. Demonyo na Sama-sama po tayo ang nakaupo sa pwesto ngayon. Demonyo na nakaupo. Demonyo na raw ang nakaupo sa pwesto ngayon. Saan pwesto? Baka ang tinutukoy nyo dyan sa kingdom. Sa Malacanang. Ang first lady natin, Jezebel na, demonyo na. Magtulungan tayo. Wala na. Jezebel na raw, demonyo na. Di ba ang ano? Di ba ang Jezebel ay yung Serena, mga kaibigan? Sa tanang buhay ko, sa pelikulang Pilipino na mga napapanood ko, mga kaibigan, na pagka sinabing Jezebel, yun ay Serena at talaga namang kagandahan, no? Yung mga ipinapakita sa mga pelikula ng mga pelikulang Jezebel, di ba? Mula nung ako'y bata hanggang sa ko, ay magaganda, no, mga kaibigan, hindi po demonyo ang Jezebel. Kayo talaga, tanungin nyo nga kay Kibuloy kung anong tawag doon sa babaeng demonyita, anong tawag doon. Kung sino yung demonyita. Nakalimutan atang sabihin sa inyo ni Jezebel. Ay, Kibuloy. Jezebel, okay, yung sa Biblia, Jezebel. Yung God of Lust, God na, yung Diyosa ng kalibugan. Jezebel, ala ko Jezebel yung Dyesebel, Jezebel yung Serena. Jezebel host character sa Bible ni umusig kay Elijah. Oo, sige. Jezebel, okay. Kasi pagkakaano ko kako Jezebel yung Dyesebel, di ba? Yung Serena. Okay, Jezebel pala. Kayo naman kasi lilinawin ninyo. Jezebel. Hindi Jezebel. Jezebel, no? Jezebel yung Diyosa ng kalibugan. God of Lust. No? Lust, L-U-S-T mean lust, libog, init, di ba? Yun. Oh. Tuloy. Wala na po. Hindi na po uusbong ang Pilipinas. Pababain na natin sa pwesto. Hindi na raw uusbong ang Pilipinas. Tanggalin na natin yung bagong Pilipinas. Tanggalin na natin yung bagong Pilipinas pala kung hindi na uusbong ang Pilipinas. Aloy. Hindi na natin yan. Magsama-sama tayo. Sama-sama tayo. Si Pastor ang totoong may... Amen. So, tignan nyo, mga kaibigan, yung mga itsura nito na hindi naman kagandahan, nakikiusap, tigilan nyo na yan. Magsama-sama na tayo. Kanina astig, tapos ngayon biglang nakiusap na, tigilan nyo na yan, sama-sama na tayo.
Kailangan tayo ni Pastor Apollo Kibuloy. Maraming pajama dito. Marami ring palmolive dito. Nationalist at saka patriotic sa bansang Pilipinas. Imagine, mag-aalay si pastor ng Ng buhay buhay. para Hoy, mag-aalay daw si Pastor ng buhay dahil siya daw ay nationalismo at patriotic, no, mga kaibigan. Nationalistic at saka patriotic daw itong si mag-aalay daw ng kanyang buhay. Elton Marin. Di ba, mga kaibigan? Paanong iaalay ang buhay? Oras nga lang hindi niya pa maibigay. Diba? Oras lang para pagbigyan yung pag-attend doon sa mga hearing. Hindi pa maibigay. Nitong si Apollo Kibuloy, buhay pa kaya? O sige, ganito. Para mapatunayan ninyo na talagang mag-alay ng buhay, etong si Apollo Kibuloy, ihain ninyo siya. Di ba? Alam niyo sa Bible verses, mga kaibigan, pag sinabing hain, ay buhay na sinusunog. Yung bitbitin niyo si Apollo doon sa gitna ng kingdom, pagkatapos doon ay magsunog kayo, no? Magsunog kayo ng kamangyan. Pagkatapos sabihan niyo si Apollo Kibuloy, Pastor, di ba handa mong ibigay ang buhay mo? Ngayon, alang-alang sa aming mga kaluluwa, iniaalay ka namin bilang handog na buhay. Sa kanyo sunugin. Pagkatapos ipakita nyo sa sambayan ng Pilipino, ito ang abo ni Apollo Kibuloy. Nag-alay ng kanyang buhay para patunayan na siya ay makabayan. Sayang ang ganun, sayang ang itsura ng kaibigan. lang masave ang country natin. Tayo, sunod tayo sa Tulungan yapak, natin, sa yapak mga kababayan. natin. Mahal na pastor, kasi pure love ang ginagawa ni pastor yan, BBM na yan, mga traidor yan, Walang mga ibang asawa ginagawa niya, yan, mga yung yan. Romualdez Binodo na lang yan. Pilipinas. Lahat tayo mga kababayan. Binodel daw ang Pilipinas. Ano yung binodel, mga kaibigan? Binodel means binuo para maging modelo. Yun ang ibig nila sabihin, binuo ang Pilipinas para maging modelo, kaya binodel. Yun naman ang ginagawa ni PBBM, dahil, di ba mga kaibigan, dahil binodel ang Pilipinas, binuo para maging modelo, ay talaga namang ikinakalat sa buong mundo, di ba? Ipinagmamalaki ni PBBM sa buong mundo ang Pilipinas dahil ito ay kanyang binuo para maging modelo. Kaya binodel. Mel Warren, shout out. Tuloy. Resign BBM! Resign BBM! Resign BBM! Lalo na kung pumunta kayo Ay, ang dami nila, mga kaibigan, nananawagan ng resign BBM. Resign BBM. Oh. Ito ngayon, mga kaibigan, yung pastor na ipinagmamalaki nila na handa raw ibigay ang buhay, no? Magsakripisyo ng buhay para sa bayan. Hindi ko alam kung ito ay nasa katinoan pa. Hindi ko alam kung ito ay nasa katinoan pa ng pag-iisip, mga kaibigan. Berhel Valencia, shout out. Tingnan mo nyo, mga kaibigan. Tingnan mo nyo, ha? Okay. Kung nasa katinoan pa ba talaga ito ng pag-iisip. Okay? Sabi ni Apollo Kibuloy, sa langit na kasama ko. Lalo na kung nakita niyo yung mansion ko doon. O sasabihin ko sa inyo, mansion nakita niya, lalo na raw kung makita ninyo yung mansion niya doon. No? Doon daw sa langit, may mansion daw siya doon, mga kaibigan. ko doon, ilang beses ko nang pinuntahan yun. Hoy,
Ilang beses na raw niyang pinuntahan yung kanyang mansyon doon sa langit, mga kaibigan. Ibig sabihin, nakarating na ng langit itong si Apollo Kibuloy. Ilang beses na raw niya napuntahan yung kanyang mansyon doon sa langit. Igigyam konbanwa. Okay. So ilang beses na raw niya napuntahan, mga kaibigan, yung kanyang mansyon doon sa langit. Pero ang tanong, bakit pinabababa ka lagi? Ha? Okay, given mga kaibigan, given na napuntahan niya yung kanyang mansyon doon sa langit. Pero ang tanong mga kaibigan, bakit palagi siyang pinapababa? Ibig sabihin, ayaw sa kanya nung kanyang ama. Sabi niya, anak daw siya ng Diyos, mga kaibigan, di ba? O anak daw siya ng Diyos. Pumunta siya ron sa mansion nila sa langit, tapos ilang beses na siya pumunta ron, pabalik-balik. Pero ayaw siyang ipapirmis doon, mga kaibigan, no? Ayaw siyang ipapirmis doon. Bakit kaya? Anong dahilan? Bakit hindi mo subukan naman pumunta naman sa impyerno? Apollo Kibuloy, subukan mo naman, try mo naman sa impyerno. Kaya lang, sa palagay ko, hindi ka rin tatanggapin sa impyerno. Baka agawan mo ng trono si Satanas. Saan ka ngayon lulugar? Kaya pala sabi nga nung isang namayapa na isang tagapagturo din ng ibang sekta naman ng mga kaibigan. Sabi niya, ito raw ay nagpapakilalang Kristo. Ito raw ay nagpapakilalang Panginoon. Kaya pala siya bumuo ng kanyang sariling kingdom. Kasi nga, mga kaibigan, parehas na sa langit at sa impyerno, ayaw siyang tanggapin. Isipin mo yon, di ba, Cheryl Santa Maria, shout out. Isipin mo, mga kaibigan, parehas na sa langit at sa impyerno ay ayaw tanggapin etong si Kibuloy. Sabi ni Socorro Rosario, shout out tayo Socorro Rosario. Sabi niya, when he lies, he speak according to his own nature. For he is a liar and the father of all lies. Tama, di ba? Kung bawal sa langit si Kib, bawal ang rapist doon. Tama, di ba? Emeleto Cheryl Santa Maria, si Satanas, Mel Warren, si Taning. Si Tataning. Yan. Para matapos lang. Ang doorknob ko doon, diamond. Diamond. Ang doorknob ko doon, diamond. 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 Ay, Di ba, mga kaibigan? Ang doorknob daw ng kanyang mansion doon ay diamond. Pero hindi naman niya pakikinabangan dahil pinabababa din siya. Kaya nga sabi niya, ilang beses na ako nagpunta doon, pero pinabababa ako. Hindi niya lang masabi na kahit kay Taning nagpunta rin ako sa impyerno, hindi rin ako tinanggap. Pinagtabuyan ako. Kaya gumawa ako ng sarili kong kingdom. Dito naman ay mabango, amoy palmolive. I am now the owner of the earth. Ayun. Siya daw ang may-ari ng earth. Ay, napakayaman talaga nitong si Kibuloy, mga kaibigan, no? Siya daw ang may-ari ng earth. Kaya pala kayang-kaya niyang sabihin, sabi niya, yung mga ginto sa Amerika, yung ginto sa Australia ay pag-aari ko dahil buong mundo, yung buong earth ay pag-aari daw niya.
I am now the owner of the world. Well, now, Oh, the owner of the world. I am the champion of the world. Yun, siya daw ang champion of the world. O, yung tatlong yung tatlong Palmolive Angel, kayo nga ang gumising. Sabi nila kanina mga kaibigan, gumising naman kayo mga Pilipino. Binubudol na lang tayo, niloloko na lang tayo, dinadaya na lang tayo ni PBBM at saka ni FL Lisa, sabi nila, bakit hindi kaya kayo ang kayo ang gumising, di ba? Pagmasdan ninyo itong inyong pastor, di ba? Hindi na alam kung talaga nasa katinuan pa. Diba? Kung ano-ano na sinasabi, may-ari ng sanlibutan, may-ari ng mundo, may-ari ng earth. Bakit nga ba ang gulo-gulo pa ng mundo ngayon, mga kaibigan? Hoy, tatlong palmo girl, Alam nyo ba kung bakit magulo ang mundo? Kung bakit lagi may digmaan sa mundo? Tanong nyo dito sa inyong butihing Pastor Apollo Kibuloy. Dahil siya ang may-ari ng mundo. Di ba? Marital 2, shout out. Marital 2, shout out. Ryan Lee, shout out, Ryan Lee. Wawa naman, sabi ni Ryan Lee, wawa naman ang mga Palmolive girls na yan. Wawa na yan. Baka next week, wawang-wawa na talaga sila. Sabi ni Mel Warren, sa totoo lang, ang mundo pinagaharian ni Lucifer. Kaya nga, siya nga ang may-ari ng mundo. Ganun lang kasimple yan mga kaibigan. Simple logic lang. Sabi niya, ako may-ari ng mundo. Ang mundo ay pinagaharian ng kasamaan. Ang mundo ay pinagaharian ng kadiliman. Ang mundo ay pinagaharian ni Lucifer. So, sino si Lucifer? Si Lucifer, yun nagpapakilalang siya ang may-ari ng mundo. Simple logic lang. Roy, Magaling si Kibuloy. magaling si Kibuloy. Wala nang pumupuri, kaya pinuri niya na sarili niya. Magaling si Kibuloy. Diba? Edwin Pasbugan, shout out. Sabi niya, hindi Pasko araw-araw. Oo naman, di ba? May January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. Then pang 12, December. Then pang 25 ng December, yun ang Pasko. Kaya hindi po araw-araw Pasko. Papaso, shout out, Papaso. Di ba? Magaling si Kibuloy. Maritel Team, maayong gabi po. Kaloyan Alex Andrade, ang bulaan at mapanling lang na propeta. Yan, no? Yan ang katuparan niyan ay nadito kay Pastor Apollo Kibuloy. Magaling si Kibuloy. Magaling si Kibuloy. Magaling. Di ba? So yun lang mga kaibigan, no? Etong ating kinontent ngayon ay yung sinabi ng tatlong Palmolive girl, no, mga kaibigan, ni Apollo Kibuloy at ng KOJC, mga kaibigan, no, na kakalag ka rin daw nila pababa kakalag ka rin daw nila si FL Lisa, di ba? Gawin na ninyo. Kayo naman puro kasi kayo salita di ba? Pag pinatulan kayo, iiyak-iyak kayo. Ang tanong, ni Yuka Santos, shout out. Ang tanong, kung sakali magkaroon ng pagkakataon, di ba? Wala na magbabantay sa inyo. Mawawala yung pastor ninyo. Kung ilang araw maglalagi doon sa kanyang bagong kingdom, doon sa Kongreso at sa Senado, sino magtatanggol sa inyo na? Lalong-lalo na kapag nakaabot. Pag nakaabot na,
sa kaalaman, 'di ba, ng first couple, yung mga pinagsasasabi ninyo. Na alam naman natin na hindi naman ito gagawin ng first couple. Pero kung sakali lang napatulan kayo, paano na kayo? Hindi ko na itatanong yung paano na si pastor, 'di ba? Dahil si pastor magkakaroon na ng bagong buhay. Si Pastor Kibuloy ay magkakaroon na ng panibagong daigdig, 'di ba? Na yan po, yan ang ating tatalakayin sa ating susunod na content, no, mga kaibigan. So, kung meron po kayong masasabi dito sa tatlong Palmolive girl na ito, mga kaibigan, na mga bastos din, no, na nagsabi nakakalag ka rin daw si FL Lisa, ay please paki-comment na lamang po diyan sa comment section, lalong-lalo na po yung mga team replay natin, no, mga kaibigan. And don't forget to like and share po yung ating video para sa ganun, mga kaibigan, ay marami pa po, no, marami pa yung mapaabutan at makaalam ng mga bagay-bagay na pinag-uusapan natin dito po sa ating channel, no, mga kaibigan. So, aking pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayanang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Minsan